Yung simplicity ng kwento niya, dumediretso sa puso mo at sa kaluluwa. It lifts you up on different levels Biglang umangat ako na, dito pupunta, doon pupunta. Yung simplicity niya, andun, and yet it's very complex. And na-combine niyo pareho yun. Hindi lang siya eye-opener, heart-opener siya. I'm so happy na nanood ako. At si Maris, yung performance ni Maris dito, it's very luminous. Iba-ibang level yung performance niya Taong-tao siya. Ito yung ina-expect kong tunet, and then plus more and more. Nandun pa rin yung tunet na may pitik na humorous, may pitik na malungkot, may pitik sa puso, may hugot, at nandun yung mata niya sa babae, kung paano niya tingnan ng babae, hindi lang mula sa labas, kundi mula sa loob, and then kung paano tumingin yung mga babae niya. Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit iamrentals.ph. Salmong Tugunan. Meron akong 5 Santayani letters, kakayanin mo ba? Ngayong sobrang busy ka sa pagpopromote. Nakalimutan kong podcaster ako. Tugon. Santayani, tulungan mo po kami. Yes. Okay. Yung guest natin today, hindi niya first time, hindi niya debut dito. Pero debut niya as a Santa. Medyo naka-5 na siya. Madaming best na siya, pero as herself. Oo. Tsaka bagong haircut. Bagong haircut, bagong lipstick. Oo. Dito niya ilo-launch yung new look, kumbaga. Yes, totoo. Mauna ba to kaysa dun sa The Juans? Kasi Ay, oo nga, nakigulo siya nun Unannounced. Unannounced, sige. Uninvited. Ang gagawin natin dito, ipa-flashback na lang. Tabihan mo si Alam mo, sumusobra ka na! Ladies and gentlemen, our guest for today for the first time as a bagong canonized na Santa. Yes. Dito invited na siya. Yes, invited na siya. Invited na. At least nagpa-unlock kasi ang dami niyang kailangang ayusin as a Santa. At saka marami siyang, paano ba ipuput into words na tama naman? Marami siyang restrictions. Marami siyang ipinagbawal na makita niya today. Oh my God, ano yun? Hindi ko alam yun. Palalakihin natin Sige, yan. Sige, palakihin natin. Attitude kasi talaga. Meron siyang 3 pangalan na sinabi. Oh my God. Isa ba ako doon? Attitude yan, simula na naging Santa, tsaka simula nung nagkabagong haircut. Oo, medyo lumaki yung ulo. Oo. Okay, tawagin na natin, Santayani! Yes! Grabe wow! Taray! Kakulay mo yung thesis. Totoo. May parehas kami na citation. Sorry. Ikaw tapos ka na, di ba? Yes. Anong course mo ba? Com Arts. Com Arts in Yes. UP. LB. UPLB. Yes, that's right. Okay, Communication Arts. Communication. Major in... Ganun sa inyo? Yes, that's Major right. in... Speech communication. Ay, sabi mo sa akin, ha? Hindi halata. Parang pinagdudahan niya. Meron bang lente yung salamin mo? Wala. Ay, okay. Yeah, pa-cute lang. Aray! Tawag dyan personality glasses. Personality tawag namin dati. glasses. Ay, totoo? Oo, nung college ako. Natutunan ko lang to kay Lamaloy. Kasi para pag nag-picture ka, walang flash. Walang Walang glare. like glare. Sorry. Walang... Naoperahan yung tao. Sa pelikula tawag doon anti-glare glasses. Anti-glare glasses. So, sabi niya, pag magpipicture, para raw hindi magka-glare, ba't nila lang tanggalin? Hindi na lang di mag-glasses. Kasi, wala yung, Kasi nga yung role... Personality. Yes, Yun nga, personality glasses. Tsaka yung role kasi nerd. Right. So, Akala ko kailangan may glasses. Right. Wala nga akong glare, pero wala rin ako makita right now. So, kailang. Talagang you have to choose. Ganda yung pinili ko. Okay na, tuwek na tayo. Ano muna ang speech ko? Anong ginagawa sa speech ko? Anong difference dun sa broad ko? Actually, tanong ko rin yan. Nakagraduate na, hindi ko rin alam. Ano yung speech ko? Shucks, baka ikahiya ako ng UPLB community. Okay lang, graduate ka Well, na. Nakuha mo na ba yung diploma mo? Naku, hindi ko pa O yan, yan yung Sa problema. August 8 pala. TCG, nakuha mo na yung mga ganon. Ano yung TCG? Yung May ganun transcript? pa ba? Oo, True may copy of ganyan. grade. Na kailangan? Oo, yes. Kasi ako True nag-apply copy of ng grade. trabaho. Oo, kasi highest paid ano na Content siya. Ay, creator grabe na talaga. Influencer. oo. Sorry. Ba't ka pa nag-UP?
Direk, wag mo naman akong krisisin ngayon. Pinagdaanan ko na yan last year eh. Tanong ko na yan last year, ba't pa ako nag-aaral? Hindi. Sagutin mo na yung tanong. Okay. So, yung speech ko, hindi ko talaga masagot. Grabe, kinanong ko na nga yung topic eh. Pero kasi, initially talaga, ang plan ko is Broadcom. Ito reklamo ko kasi to sa department namin na medyo kalat yung curriculum ng speechcom. Kasi mga pinag-aaral namin, meron kaming marketing, and then merong oral interpretation, as in, nagpe-perform kami. Tapos, di ba, medyo ang random, like, parang quirky. So, Hindi ka ba nag-GE ng speechcom? Hindi ako nag-GE ng Nag-GE ka ng speechcom? Speechcom 10. Tapos mga pinag-aaralan lang namin, parang paano magsalita ng tama in front of other people. Ayan, sa speechcom, pinag-aaralan yung rhetoric, public speaking, speech, communication. So ano ang magiging trabaho mo after niyan? Speechwriter. Charing. Ay, like, malawak din. Kasi may PR, pwede ka mag-PR, pwede kang hindi ko na alam, hindi ako nag-apply nga. Ang yabang ni Yani. O, Parang hindi dalawang yun beses niya sinabi mayabang. na hindi niya kailangan mag-apply. Hindi ko yun sinabi. Sorry. Pero PR, sagutin ko na nga PR. Broadcasting. I think carry din ng Jorn. Ang lawak talaga ng com art sa amin. Sa LB. I think papasok siya sa mas DevCom kasi may developmental communication. Marami na nag-offer ng DevCom pero alam ko first siya sa UPLB kasi ginawa yung DevCom as a course na parang intended siya ituro kung paano mag-communicate with the community around. Usually yung mga magsasaka, ganyan. NGO, ganyan. Yes. Development. Para sa mga hindi nakakaalam, yung Santa Yani, so kinanonize natin si Yani as a Santa. Wow. Oo. May mag-screenshot. Wag, baka parusahan ulit ako. Kakagaling ko lang direct. So, Hindi mo ba parusa siya? medyo! Hindi. Joke lang po yun. Ang dami ko kasing binabash siguro for the past few years. So parang sabi ni Lord, Hindi, blessing yan. blessing, yes. Blessing in disguise. Si Pastor Jaime pala to. Yung Santa Yani natin, sa kanya dumudulog yung mga letter sender natin na ang problema ay tungkol sa school. Sa school. Ay, may hinanakit ako. Kasi minsan napabasa ako sa group nyo. Tapos may Sa nag-comment sa Facebook. Tapos may nag-comment na parang, graduate na yan si Yani, dapat i-decanonize na natin. Si San Lorenzo Ruiz ba? At saka, meron din ako rebat. Dahil nga graduate na ako, hindi ba mas credible na akong mag-speak? Right? Kung sino man yung pasalamat ka, naka-anonymous ka. Nireplyan mo ba? Hindi ko na-replyan, ni-report ko. Nagtatanim pala ng sama na loob. Joke lang. Ganda. Kasi dati, si Santa Lina, lahat sa kanya, career, school, ganyan. So, hinati namin. Tapos burnout. So, yung burnout tsaka school, tinanggal natin sa kanya. Binigay nyo sa akin. Yung burnout, binigay natin kay Santo Atom. Ay, andito ba siya? Yes, andyan na siya. Andyan siya, pero nung nakita ka niya, parang okay na to, kaya na to. RJ Cruz lalabas. Uy. Joke lang Ang dami mong crush ma. Uy, grabe. Hindi naman. RJ Cruz, Jericho Rosales. Secret ng iba. Si ano din, si Enzo ng Vision, di ba? Uy! Hindi Hindi. Uy, grabe. Lahat na lang Hindi. Si Sam. Si Jello, BGY. Ay, ang dami Si Tunet din, crush siya si Jello. Gets mo, Derek. Gets ko. Gets talaga. Oo. Hindi mo gets? Gets na gets Oh, ko. di ba? Gets mo rin. Diba, ganyan siya, ibibigay sa iba, tapos... Siyempre, parang gusto ko mong ano din. Ako yung last. Pakilala na. pakilala Ay, hindi pa pala yun. Hindi pa. Okay. Okay. Ako si Tonet at graduate ako na BA Film and Audiovisual Communication. Yun yung full title. Kasi BA film na siya ngayon. BA Film na lang siya. Pero, yung course na gusto mo, doon ako galing, Broadcom. Nag-shift ako to film. Ba't ayaw mo sa Broadcom? Hindi siya abot ng camera kasi kapag Kapal mo! Pero actually, kaya ako nag-Broadcom. Gusto ko maging, yung courtside reporter kasi nga favorite ko basketball, mga crush ko. Sige nga, sample nga, kunwari. Na-realize ko nga na parang ang hirap i-frame. Mga 6-footer tapos 4'11 ako. Parang... Ganyan. So,
yun. So, okay na ako sa film. Shit, ang sarap. Anyway, Oo nga. bago natin meron kaming bagong food sa Basta Cafe. Makakalap naman! So, itong hotdog, ang tawag dito ay hotdog. Hotdog. Totoo nga! Hotdog. Yung kumpletong pangalan ay The Yummiest Overloaded. Hotdog! Ganda. Tapos, kapag hindi nyo sinabi yung hotdog, hindi nila ite-take yung order. Oo. Sinabihan namin talaga sila. Hindi ipapunch. Pag hotdog, wala. Parang wala narinig. Pero dapat, hotdog! Pinagtitripan yung customers nyo. Oo, pinagtripan namin. Ganun dito. Si JP yung gumawa nito. Wow, Yes, ako grabe. naglamas ng hotdog. Ako naglagay sa small intestine. So, yung nagmasa ng ng bread. Ng bread, oo. Fresh yan. Parang Pande Manila. Fresh everyday. Okay, hotdog mo. Yes. Hotdog ni JP. Parang, 29. yan dapat yung isang sinasuggest. Sabi ko, baka wag. Tapos ito naman, butter, ang tawag daw, The best pistachio butter oat latte Yay, yet. ito favorite ko to. Tapos yung matcha pistachio, butter oat, chururut. Yes. Basta nandun yung lahat ng... Ay, bet. Oh, anyway, Okay. si JP. Sige, ako si JP at katatlong courses ako ng college. Tatlo Anong lang. course? BS Bio, Geography, and Film. Wow, make up your mind. I didn't. At ang Okay. ating bagong canonized last year. Ako si Catherine Bernardo. And actually, like I started kasi Star Magic na talaga eh. So, hindi, joke lang. Ito na yung seryoso. Okay, sa mga brands dyan, Ako si Yani Hatisu. Graduate ako ng BI Communication Arts, major in Speech Communication. Speech Communication. Magyayabang ba ako? May honors ka ba? Magna cum laude ito. ito na nga. Ilan kayong magna cum laude? Hindi ko alam kung ilan kami. Kasi nung masasabi time mo? nito net, 19 lang sila. No? Right. Ano masasabi ko sa grades inflation? Anong masasabi mo kapag sasabi nila na, ano ba yan, sobrang dami namang magna cum laude, tsaka summa cum laude, tsaka cum laude. Dati nung time namin, 12 lang kami. Itag natin. Sino? After nito, madilikano-nice na ka. Shock! Sabi ko, nagpapakabait. Hindi ko rin alam kung bakit. Madami. So kung ganun karami kayong magna cum laude, feeling mo ba, nagmamatter pa rin na, ay, magna cum laude ako pero 200 ka? Direct JP, give mo na lang sa akin. Mamalubag loob na lang talaga. Oo naman, kahit gaano kayo karami, nakuha mo eh. So, special ka pa rin. Pag ba madami kayo, nalulose yung quality. Di ba? Hindi naman. Malalaman natin sa mga sagot mo. Kaya nga eh! Totoo pa yung 5 letter? Pero maikli lang kasi. Maliit lang yan, para siyang quickie. Oo. Anta rin ng quickie. Oo. Love ko yan. Hindi. Alam mo, madilikano-nice na ka talaga. I must say, pagka-graduate, pag mag-a-apply na kayo ng trabaho, di na nagmamatter. Kung Ang saan cum laude, graduate, summa cum Totoo laude, naman. magna cum laude. Saka kung Totoo saan naman. graduate na Oo. school. May ibang mga bagay na mas pinapahalagan. Siguro sa start, pwede. Oo. Pwede mong makuha yung trabaho dahil magna cum laude ka. Pero pwedeng take siya against you na parang tatamad-tamad ka kasi magna cum laude ka. Tapos parang sabihin, magna cum laude na yan? Shocks. So, wag mo palang sabihin. Kaya wala akong laude eh. Ah. Ay, Parang hindi yun masyado na. mataas yung expect. Pero agree ako kasi kahit sa mga kakilala ko, mas nagmamatter yung credentials nila sa mga org work nila. Kasi nakapag-organize ako ng gantong program, mas nagagamit nila sa job application. So, Tsaka agree work naman. ethics. Oo. Yes. Wala pala ako na. Kaya nung wala akong laude, tas nung tatamad-tamad ako, parang nag-gets naman nila Na? na kaya wala siyang laude. Mas napag-initan yung meron. So, dun sa mga graduate na wala, Oo. okay lang yun. At ito ang Walang Kwentang Podcast presents Santayani, tulungan mo po kami. Ilan tayo ngayon? Tayo ay 356,000 dito sa Basta Cafe. Yes. Dahil nga maiiksi yung letter, usually isang letter lang. Okay. Pero dahil maiksi, 5. damihan na natin. Okay lang mga 25. Actually, 27. Patunan natin yung cellphone na yan. Not meeting Oh, the wait, meron din sa Zoom. actualization. Meron din tayo sa Zoom. Ilan sa Zoom? 68,000 sa Zoom. Grabe. So, for a grand total of... Parang yes. buong Metro Manila andito. Yes. A grand total of
743,000 roughly. Yeah, Roughly. Yeah. Estimated. If my math is correct, yeah. Yes. Ito na, first letter. Oo. Ang first letter ay galing kay Aris na blessed. Yung mga Aris talaga, parang kailangan lagi nilang vina-validate yung sarili nila. Oh, di ba Ay, Leo yun? sorry. Leo yun. May problema eh. Sabihin nyo lang kung may beef na kayo, ha? Ano zodiac sign mo ba? Aquarius. Parang hinihintay mo magka-beef kami ba? Uy! Uy, grabe. Wala lang. Cut natin yon. Sinong editor? Wala, Joke ako lang. editor nito. Joke. Gamit Ikaw, mo. editor. Sipag mo, direct ka. Just for this episode. Ako na talaga gagawa nito. Joke lang yon. Boring tuloy ng mga letter bigla. Nagwawala ka, direct. Gustong yun yung pag-usapan. Joke lang yon for fun. Si Yani para siya yung mga ayaw tinutokso sa crush, pero hinihintay niya. Di ko ayaw, gusto ko. Nakita naman natin. Di ba? Actually, RJ. Joke lang po yun. Sige, Grabe mag-usap na talaga mga kabataan ngayon. Wow! Umaharap siya sa akin, oh! Anong gusto mong pag-usapan? Ito na! Diyos ko, Lord. Okay, Aris na blessed. Oh. Ano ba ang pipiliin kong college school, mga direk? And Yani, ang pangarap kong UP o ang convenient na school? Santa Yani, tulungan mo ako. Hi Directs and Yani, tawagin nyo na lang ako sa pangalang Aris na blessed. I graduated last month sa senior high with high honors, plus 3 more special award. O, ano gagawin natin dyan? Wow, so... Most prayerful. Most behave. Most punctual. Most loyal. Loyalty award siguro yung isa. Award. Yan talaga nung high school ako tsaka grade school, yung sure ako. Sinabi ko sa nanay at tatay ko, may sure tayo, ma. Loyalty award, ilang Ma. Wala, sorry, dito ako. Hindi ko nakuha yun. Yung loyalty award. Kasi palipat-lipat ako ng school, so Bakit hindi ka ko... palipat-lipat? Ano ka? Family problem na yun, direct, so... Parang Yun yung mga topic na hindi yun. natin, yun yung mga mas interesting. na Yes, tanong yes. eh. Hindi, ba't kami palipat-lipat? Nag-break yung Totoo boses nga. mo. Utang Oo nga, ba? family problem. Hindi naman utang. Hindi May utang. tinatakbuhan. Takbuhan. Hindi. It happens. Ay, Diyos ko, canon event sa family ng mga Pinoy, I think. Hindi mo naranasan? Sabi nga ng nanay ko, ang anak daw ako sa labas eh. Uy! Pag galit siya sa akin, sinasabi niya yun. Pero kapag hindi, nak, yung bayad sa Meralco. Tingin mo, totoo. Feeling ko. Alam mo, feeling ko isang question na mababasa natin. Dahil kasi ni Yani. Oh! Wow! And sa sobrang swerte pa, nakapasa ako sa UPLB at PUP Manila. Oh, both state you. Oo. Pangarap ko talaga makapag-aral sa UP dahil gusto kong maranasan ng maging scholar ng bayan. Uy, Scholar din scholar naman ng sa bayan UP. din naman ng PUP PUP. rin. Oo, Yes. state you din yun. O, wag na, next Wag na na. to. Okay, mali yan eh. Wala na siyang pwedeng ano. Maraming ang award. Wow! 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 Kinikrisis na nga yung bata. Joke lang. Pareho kasi naman. state you. Para Oo. siyang State state you. you. Scholar ka ng bayan. Maging scholar ng Either bayan. way. Pero, Baka maging scholar ng bayan sa UP. sa UP. Pero dahil sa location, hindi ko alam kung kakayanin kong maging mag-isa sa dorm at malayo sa family, friend at jowa. Uy, perfect. Gets. Perfect si Yani. Mm. Dormer siya. Di ba dormer ka rin? Yes, Ah, UPL. ako hindi. Di ka dormer? Uwian ako sa Taytay. Over? Baliw ka ba? Yes. Ano, nasa ano ka? Baguio. Sa Baguio. Oo. Paano ko magiging uwian yun? Ikaw din eh. Bobo! Yan. So, yung totoo naman, hindi lahat ng taga-UP matalino. Graduate sa UP. Kumonsulta na ako sa family ko and sinabi ng kuya ko na willing siyang magbayad ng dorm ko at allowance Oh. kung gusto ko mang i-pursue ang pangarap ko. Sa PUP Manila naman ako pinupush ng parents ko dahil malapit lang at mas mapapadali ang buhay ko. Plus, kapasa rin doon ang jowa ko kaya more quality times to come. Minsan kailangang May break din yan. Charms. Uy, pero ano yan, sa ibang mga tao talaga, important yan. Deal breaker yung jowa. Pag hindi, kung saan mag-aaral ng college yung jowa or yung friends, important sa decision making. Ote, yung batchmates ko nung high school, nag-nursing exam sila sa CEU lahat. Tapos nainggit ako. Nag-nursing exam din Ay, ako sa dapat CEU. 4 na course ka. Sayang. Sayang eh. Ang nakakadagdag pa sa dilemang ito mga directs and Yani, ang financial problem namin dahil nagkasakit ang kapatid ko.
Ano ang pipiliin ko mga direct and Yani? Ang UP na pangarap ko, ngunit mahihirapan ako? O ang PUP Manila na convenient? Santa Yani, tulungan po ako. Salamat mga directs, nagmamahal, Aris na blessed. Shit. Ba't baka pumayag sa episode na to, dagdagan yung problema ko. Hindi ko na problema to eh. Anong course yung mas gusto niya? Yun nga eh. Actually, feeling Baka ko dapat yun. mas okay na Walang-wala i-factor siyang in course na sinabi. magkaparehas ba na course? Kasi ang dami din nag-ask sa akin ng ganyang question na ipa-follow ba nila yung dream university nila. Mahalagang factor din kasi yung course. Na parang San ka ba nag-apply? At nakapasa? nag-apply ako sa UP Ateneo Lasal. Nakapasa ako sa lahat. Tapos pare-parehas na course. May mga cases kasi na kakapasa sila dun sa university pero hindi nila gusto yung course. Tapos, hindi nila gusto yung university pero gusto nila yung course. Pero kunyari, bigyan natin ng parameters. Kunwari, parehong course. Parehong Nakuha course. niya yung gusto niyang course sa dalawa. Okay. Ibang tao na kasi ako ngayon. Wow. After ko maoperahan, medyo malaki talaga yung pagpapahalaga ko sa health. And nung nabanggit niya na may health concern yung kapatid niya, parang nagets ko kung bakit mas pipiliin mo yung mas convenient and less na gastos kasi hindi mura na magkasakit sa Pilipinas. Tapos, isang factor pa is yung mga close friends niya, boyfriend niya, nasa PUP. Kahit sabihin kong to me, hindi yun mahalaga. Hindi naman kasi ako siya. Mahirap kasing stay sa lugar na malayo. Like UPLB or LB. Nung lumipat ako ng LB, kahit sabihin ko na ako kasi as a person gusto ko yung nag-explore ako, lumalaki yung mundo ko. Pero pag andun ka na, tapos hindi mo kasama yung family mo, and then ang layo-layo mo dun sa buhay na kinasanayan mo, mau-homesick at mau-homesick ka. So, if ikaw ay ang layo mo sa support system mo, hindi talaga siya madaling malagpasan. Kahit sabihin ko pa na maganda ang LB, ang warm ng community ng LB. Pero kapag andun ka na, baka hindi niya kayanin. Mga isa sa mga factors. So, sinasabi mo bang mahina siya? Hindi naman so. Sinasabi mo ba mahina siya? Well, hindi, pero kasi yung boyfriend niya yun yung sinasabi niya. Ginudge? Wala. Kasi ako nung pumasok ako ng college, may girlfriend ako. Tapos parang Ayaw nga, palakihin natin yan. Tapos ano pa? ang tanong ko, nagkita na ba kayo? Nung girlfriend mo na ko yun? that time? Oy, oo, direct. Hindi yun poser. Hindi internet love. Medyo dun kami nag-start, though. Oh. Oo, pero nagkikita kami. Tapos biglang nag-pandemic, di ba? Tapos ayun pa yung bumati sa akin nung pumasa ako na, sana magkasama tayo hanggang makagraduate ka ng UP, ganyan. Iba pa dun sa... Dali. Yun yung hindi natin pinag-uusapan. Pero yun, parang... Nung nag-college ka, may jowa ka. Nag-college ako, Nung may pa- jowa ako. Nung papasok ka pa lang ng college. Nung papasok pa lang ako ng college, as in first year, pero nag-break din kami that year. Kasi dun ko na-feel yung parang ang dami-dami kong ma-explore sa college na feeling ko dapat kong i-explore on my own. Hindi, ma-feel mo kasi yun kapag lumalaki yung mundo Parang mo. parang papasok siya sa bahay ni Kuya. I-break mo na niya para... Para may issue siya sa loob. para may kakalat na. May airtime. Di ba pag new chapter, parang nakakaakit na ano kaya yung mga madi-discover ko sa chapter na to na walang nag-hold back sa akin. Pero alam mo, marami akong mga friends ng college na mag-jowa na sila or may jowa na sila nung high school pa lang. Tapos nakagraduate siya ng college na sila pa rin. Pero lumaki rin yung mundo niya. Madalas yung mga Hanga ganyan naman may naman. cheating though. Joke lang. Napaubo ako, joke lang. Experience ko lang yon more often than not. May mga cheating na pinagdadaanan. So, lumalaki mundo mo eh. Like, ang dami mo nami-meet na people. Wait lang, di ko tayo na-encourage na makipag-break ha. Okay naman. Okay na naman kung diba? Never not love you. Pwede naman mag-break. Sa Never Not Love You, I think yung film na Never Not Love You, yung parang makita mo sila na nag-enter ng two different worlds. And then paano nila na-navigate yung relationship na yun. Hindi madaling magkaroon ng jowa habang nag-enter ka ng new life chapters. So sinasabi ba na kapag papasok ng new life chapter, makipag-break sa jowa? Okay. hirap kasi. It takes a lot. Kung ako lang naman, ang tanong, hindi yun yung tanong eh. Hindi yun yung tanong, Derek eh. Ang tanong is, ano yung ipa-follow niya? Feel ko for practicality ay yung PUP. Also, ano ka ba ka-strong?
like yung will mo na para ma-stand mo yung lalayo ka sa world na familiar ka. Kasi madali lang sabihin na magugustuhan mo, pero Sabi niya hindi rin siya sure kung kakayanan niya yung maging mag-isa eh. yes, hindi talaga siya madali. Kaya naman niya. I agree. Sabihin ko, kaya naman. Kaya. Tanungin mo na lang siguro, makakatulog ba ako kung palalagpasin ko yung UP? Kung ang sagot mo is hindi, then I say go for it. Pero parang bago siya matulog, sinasabi niya, makakatulog ba ako? Tapos nakatulog siya. Makakatulog ba ako? Hindi. Nakakainis ka. So, POP. Meron siya sinabi dyan na mas malayo daw yung Dilimans. Ang lapit ng UP Diliman sa PUP Manila, ha? Diliman? Diliman? Los Baños din. TLB. UPLB. Hindi na kaya ni Tonet manood kayo ng Sunshine. Madami na sinihan. Estancia. LBT. LB. Oh my God, akala ko... LB. Kaya ganun kabigat yung decision making. Kaya parang siya, parang Quezon City lang naman, saka may Parang problema siya, isang parang LRT ako, lang. Ano? Meron dalawa. Kaya pala kanina ka pa. nonchalant lang siya. Parang, ba't ito pinaproblema? Sa LB ba, paano yung housing doon? Yung dorm? May mga, okay, sa UPLB kasi, dahil college town siya, everything that you need ay parang andun na. It's a good thing, but at the same time, minsan nakakaumay siya. Pinakamalapit sa amin na mall, SM Kalamba. Tapos, like, yung traffic papuntang Kalamba ay, so, kung nasanay ka sa buhay Manila, maano ka. But, sa UPLB kasi, I'd say, probinsya. Tapos, talagang tight-knit yung community. And then, ang daming grass. So, touch-touch ka. Literal. Touch some Literal. grass. Hindi ka na mag-Twitter. Touch ka na lang ng grass. Oo, ganda. Madami ka matututunan sa LB, Tsaka lasing kayo actually. lagi doon, di ba? Exactly. So, kung gusto mo rin yun, matututunan mo rin yun doon. Pero iba. Mas mahal dahil dun sa housing. Oo, kasi kapag nag-PUP siya, hindi niya Wala need siyang mag-dorm. ano. May pamasahe ka do. Ang isang pwede niyang gawin, kung gusto niya talagang matry, mag-UPLB siya for 1 sem or 1 year, Tas tapos transfer ka siya ng UP. sa Diliman. Depende na lang kung yung course niya may kontrata. Kasi may mga kontrata. May kontrata, on Oo. boy yun? Sa Kahit forest. may kontrata talaga. Kasi nga, madalas na yan nagiging case na ginagawa ng mga tao, stepping Oo. stone, ang UPLB or other UP campuses para lumipat. Para so, may mga, makapagliliman. so may mga course na 2 years ka dapat dito. Bago Meron ako, yung geography ko 1.5 years. So 3 sem. Sobrang alanganin. Pero hindi mo sinunod. Parang, hindi din. Ay, hindi. Sinunod ko yung 3 sems. Pero nag-shift din ako. Nag-shift out din ako to film. Ay shit, Oo, kung may matagal ganun, talaga. parang mahirap din. Pero kung dream course niya yung nakuha niya sa UPLB, mag-encourage ako na take the risk. Kasi mahirap na magstay ka lang sa something na familiar ka. Ang pwede rin niyang i-explore ay kung ayaw niyang makadagdag... Oo, ano? Sakit? Nakaganon kasi ako. Masayin mo nga Sakit siya. direct. Sige, ayan, habang nagsasalita ako. Yes. Sige. Sunshine na, para hindi na papagod yung director namin. Pagod na eh. Nood na kasi kayo. Napansin pala ako. So, Go. May kilala akong doktor direct. yung asawa ni Patricia Javier, nagka-Cairo yun. Oh my God, doon ako nagpapakairo minsan. Let's all welcome Patricia. Malapit lang yun kasi hindi ako nagpapakairo. Ba yan? TMI na, go. Sabi ng estudyante, kailan ka masasagot? Hindi. Ang pwede niyang isang i-explore ay, kunwari, magpili nga UPLB para hindi siya makadagdag sa gastos. Pwede siyang mag-apply as SA. SA, mga student assistant. Yes, ganyan. yes. Nagganon ako nung college eh. May dorms din inside UPLB. Yun yung, pag UP dorm, walang bayad. Oo. Walang Yes. Yes, may bayad sa inyo nun, direct. Hindi ka naman nag-dorm eh. Hindi ako nag-dorm. Hindi ka Pero may bayad nag-dorm. pa rin yun. Utilities, wala? Wala. Pag UP dorm, Alam ko wala. Okay. Parang ang gagastos mo na lang talaga yung mga printing na mga handout. Nag-print pa rin ba Yes. ng handout ngayon? Yes, nagpiprint pa rin ng... Actually, optional na lang yun. Ito lang nakaka-disorient ka pa UP. Kahit UPLB, dito, like papasok ka, tapos yung mga kasama mo, may mga iPad. Maglalabas ng iPad. Ang laki ng iPad ah. Laki no iPad ba? Ay, totoo! Ako nun, parang kailangan ko ba ng iPad? Shit, di ko kailangan ng iPad. Pero ako, tingin ko, yung sinabi niyang feeling niya hindi niya kaya. Kakayanin. Kaya niya yun. Oo. Di mo Ano pa lang alam. siya? So, take a risk Take a risk. and take a bow. Okay, second. Okay ka pa? Kaya mo pa? Yes, kaya. Kaya pa. Dito pa tayo direct. Bantayan mo si Tined, baka kasi makatulog yun.
Okay, go. Ay, itry mo na muna. Try mo na. Habang Actually, nagbabasa wala akong letter. Oo, wait lang. I-ano ko lang yun sa akin. O diba, ang casual lang Habang umaalis. umiiyak. Tapos may kakain. Ganto dito o sa akin lang yung ginawa? Ganon talaga siya. Minsan umuwi yan, di nila napapansin. Dali na. Magbasa Wait ka lang, letter yun. habang kumakain ka ng hotdog. Okay. Yung second letter, ang pangalan niya ay si No Name. Eh, yung sabi ni Chris No Name. Hindi, wala siyang pangalan. Oh, siya si Glock 9. Wala siyang apelido. Okay, oh. Hi, Direx and Yani. Idudulog ko po ito kay Santa Yani kasi nakakapagod po mag-aral. Eme na teme. Pagod na agad. Dun siya tama. Tama naman. Dear Santa Yani, Go. isa po akong estudyante na magka-college na soon. Oh. Dumulog Tigil mo na. po ako Joke sa inyo kasi this past few days, di ko po mapigilan mag-overthink about sa mga kakayahan ko. Okay naman po ako academically. Palagi naman po akong nasa honors. President ako ng org and parte rin ako ng isang pampaaralang pampahayagan. Huh? Student publication. Pampaaralang pampahayagan. Yan. Tama ba yun? Ba parang pahayagang pampaaralan? Oo. Huwag mo kaming Bawiin inaano. ng honors. Anong school? Airport yan. Today po, kaka-receive ko lang ng mga scores ko sa exam. Usually, mga 37 above out of 50 naman po sila. Hindi naman po ako dati score conscious, pero bakit parang sa lahat ng na-achieve ko, parang kulang pa rin? Naisip ko kasi na grades talaga ang basihan, lalo na kung sa college applications. Kaya dapat, Talaga ba? Kaya medyo. Score? Oo. At that stage, importante pa ang grades. After niyan, Baka pasa ka na lang, okay na yun. shoot mo yan. Kaya dapat, bawal akong magpa-chill-chill lang. Over naman. Lahat din ng mga friends ko ay, so guys, kapag gagamit kayo ng din or rin, kailangan yung alamin yun. Okay, lahat din ng mga friends ko ay achievers, like sila yung mga top ng school, ganon. Kahit anong gawin ko, di ko sila masabayan kasi I am so in my head. Parang nahiya ako as a friend nila kasi ganito lang ako. Naiinggit lang ako minsan kapag sama-sama silang mag-celebrate na matataas ang score nila. Tapos ako, ito lang. Grabe naman yung nag-celebrate na matataas yung Grabe, score. no? Alam mo yung kapag nagtatanong ka na, nag-usap-usap yung matatalino na parang, anong sagot mo? 37 na compute ko eh. Ay, ako nga 38 eh. Tapos yung sagot mo, 56. Sobrang layo. Hindi na may pagtanggol. Hindi pa siya ng barkada. Ano ba? Doon siya sa hindi matatalino. Para siya pinamatalino. Doon ka sa fun lang. Kung ganun yung gusto niya sa buhay. Mali ka nang sinamahan. Joke lang. Okay. I hate feeling like I'm giving up on myself. Huhu. Bakit parang hindi sapat ang mga ginawa ko? How do I satisfy myself? Sabi niya. Oh my God. Tama yun ba yun? I think this is a Santa Angge. Ito na yung last question niya. Magaling ba talaga ako? Ilan taon siya, ma? 52? Hindi, magka-college pa lang. Ilang taon ba mag-senior high? Ngayon ay nasa 17 to 18, 16 to 18, around that age. Oo nga kasi nga may K2BU. Yeah. Hindi na nila alam yun. Anong that's payo mo right. na dito kay No Name? Ang dami din nag-submit ng ganyang problem sa Yanni's room. Tapos, hindi ko naman sila ma-invalidate na parang, bata ka pa. Like, kasi, lahat naman tayo, I feel like, dumaan sa ganong phase. Kapag wala ka pang mahanap na important aspect of yourself, kundi grades. Di pa kasi nga, wala ka pang alam, wala ka pang trabaho. Siguro, wala ka pang hobby na pinapursue or whatever. So, ang meron ka lang ngayon ay academic achievements mo. So, for sure at that age, yun yung importante sa'yo. Tapos, nakikita mo yung mga peers mo around you, importante sa rapper ka. Sabi niya, yung mga peers mo, puro academic din. So, gets ko kung bakit sobrang taas ng importance ng academic validation for someone at that age. Pero ano bang advice other than lilipas din yan? Like, as time passes by, may realize mo na parang,
nakakatawa na lang. Madami pa palang personality. Madami pang importanteng part sa sarili mo na hindi lang nakaangkla sa academic validation. Normal naman yung problema niya. Normal. Sa age niya. Parang, hindi to normal kung kunwari 38 ka na, tapos Right, tas diba? Parang, shit, mas yung score niya, shit. shit. 28 yung na-compute niya. Saka high school pa rin sila. High school pa rin sila. Okay lang yun. Tsaka totoo importante siya siguro ngayon kasi nga dahil sa college entrance exams. Nakaka-crisis naman talaga yun na parang paano ako papasok, grades talaga yung pinangahawakan usually ng mga college. Oo. Or dyan lang yan. Yung nalagpasan mo. Wala na yan. Ano lang, chill lang siya. Tsaka yung mga friends naman niya, hindi naman siya dinadaot. Dinadaot ba siya? Hindi tayo sure, feeling ko tinanggal niya yung part na yun. Charing. Baka habang nagsiselebrate sila na circle. Yay! Isipin mo, no? Parang as in ang siyasya nila dahil sa grades. Ang ganda. Baka naman nagse-celebrate tapos parang siya yung no. Oo. Hindi Siya niya yung kasi talagang sinabi. ayaw makijoin. Oo. Ako naman, ang feeling ko kasi, yung barkada ko nung high school, achievers sila. As in, top 5 of the batch. Ayun. Depende yun sa personality mo kasi, di ba parang dapat niyang tignan yun as inspiration, as an inspire. Parang parte ka nung barkada na full of achievers. Hindi, tapos ikaw na tingin mo sa sarili mo, hindi ka achiever, hindi naman dahil, wala ka ng kwenta, pero may nakikita pa rin sila sa'yo na hindi ka naman nila ginudge, kasama ka pa rin dun sa nila. Funny siya. Sama natin siya dito. Oo. Or parang tayo ng isang hindi magaling para tayo. Ay, grabe! Di lalong di nakatulog yung bata. pero gets yun. Kasi yung circle ko rin nung junior high, kasi science high. So parang everyone is competitive, ganyan. Hindi mo talaga mapipigilan mag-compare. Minsan nga kahit kaibigan ko, yung tatanungin ko yung score, paano score mo? Shit, mas mataas siya sa akin. Ganun, May acting pa. Oo, sorry kung sobrang passionate ko eh. Work kasi ako dito direct. Para naman masabi ng mga tao, deserve niya pa rin maging santa. Deserve ko pa rin Deserve ko pa rin yung position. Pero siguro, totoo naman yung need mo makita na hindi naman siguro iniisip ng friends. Pero siguro at that age talaga, Isipin hindi mo maiwasan. Ako tingin ko kung sila na yung magiging friends mo in the future, malaking bagay yun na achievers yung friends mo. Para ma-push ka nila to Oo, achieve kasi something. yun, parang yung excellence, nakakahawa siya, yung work ethics ng mga barkada mo, na nakukuha mo siya eh. At the same time, kapag yung mga barkada mo, mediocre, nakakahawa din yun. So, imbis na... Tingnan mo. Kaya nga, last ko na to kay JP. Hindi, totoo yun. Yung mga lagi mong nakakasama, hindi mo napapansin. Na may epekto. May epekto yun sa'yo. Lalo yung age na yan. Yes. Formative That's years. real. Kahit magkakaiba kayo ng industriya. Ang lagi kong tinatanong, ito bang mga kaibigan ko na to, kapag siguro nagkasama kami ng industriya or nagkasama kami sa isang kumpanya, yung work ethics ba niya or yung professionalism niya, gugustuhin ko bang makasama ko siya sa Anong nasagot mo? Charing. Pero diba, parang meron ka mga kaibigan na nakikita mo silang mag-work, parang okay lang na friends na lang tayo. Kasi pag talaga tayo naging magkasama talaga sa trabaho, parang... Maraming ganyan, oo. Diba? Yung parang okay lang na friends, parang... Friends na lang tayo. Friends na lang tayo, huwag na tayo mag-work. Kasi Para... kapag nag-work ulit tayo, baka tulak na kita sa Nag-uusap kayo ngayon? Parang... Kay No Name. I think mas blessing yan kasi hindi lahat napapabilang sa isang group of friends na high achieving. Diba? Or like ibahin mo rin siguro yung tingin mo sa friends mo. Wag mo silang tignan as people na need mong i-compete with. Malungkot if yun lang yung tingin mong friendship na you have with them. Totoo yun direct na masaya kapag yan yung friends na kasama mo. Kasi proud na proud din ako sa friends ko. Exciting pag nag-college tas iba-iba kayo ng area. So may kita mo, matatalino, magagaling sila on their own. Nakaka-proud. Nakaka-proud yung ganun. Siguro feel it. But habang jojonders ka, mas mabubuo yung sense of self mo eh. Hindi ka na siguro may insecure sa friends mo. Wow, what is sense of self? Exactly. Anong nga? Pero minsan talaga, dadating yung time na yun na may insecure ka sa mga friends mo kung pareho kayo ng industriya. Yun ganun. lang. Pero tingin ko, Kaya ibahin mo. Joke lang. baka ganun na lang. Mag-transfer siya ng school. Hindi, kahit sa work, yung parang lahat kayo, di ba kunyari tayo nung film, parang, ay, ba't sila
gumagawa na ng first film, ganun. Oo, minessage ko nun si Tonet. Naalala mo ba yun? Parang 2010. Uso na text noon? May text na ba yun? Ano yun? Nagpa-load pa ako nun eh. Hindi, parang ano nun, parang may mga batchmates ko nga, nagsisinimalaya na, ganyan. So, parang normal naman yun, na parang feeling mo you're left behind. Pero, Kanya-kanyang journey. oo, kanya-kanyang pace, kanya-kanyang galing. Okay lang din naman na hindi siya magaling, mamaya, mabait pala siya. Di ba? Ay, hindi dapat magaling. Kaya nga kasi may napasadahan niya na yung mga mediocre. Asan Aris? Hindi, at least sa'yo, dapat may standards ka ng galing sa sarili. Yes. Hindi naman pwedeng yung hindi magaling na, hindi, okay na yan. May magmamahal naman sa akin kahit di ako magaling or kahit... Ay, hindi totoo to eh. Hindi, tsaka sabihin, hindi, okay na yan. O, may kukuha naman sa akin kahit, kunyari, ganito lang yung work ethics ko. Lagot. Ang daming bubog nito nito. Parang kayo direct ulit bawal bobo. Bawal mediocre. Hindi. Gets naman. So, dapat may certain standards ka for yourself. Tama. And I feel ko if may ganun kang standards, sobrang satisfying niya kapag na-achieve mo siya. True. At least ikaw yung nag-set nun sa sarili mo. You do things for yourself. O kapag binabalikan ko, kunwari yung college, ganyan na. Kasi nung high school, achiever talaga ako nun. Tapos nung nag-UP na ako, parang, ay, ang bobo ko. Totoo yan. Totoo. Canon event. Tapos, yan. nung binabalikan ko na parang okay lang din pala na hindi ko na tinuloy yung pagiging achiever ng UP. Kasi, parang na-enjoy ko yung UP eh. Yeah. So parang sobrang enjoy ko. Ayun, 5 years. Pero nag-enjoy ako. Achiever ka pa rin naman. May sarili-sarili namang achievement. Pero ang layo talaga sa grabe. Oo, pero parang feeling ko sa age niya, kailangan wag niyang makalimutang mag-enjoy. Yes. Kasi kapag sobra ka talagang focus sa isang bagay na parang kailangan magaling ako dito, kailangan perfect ako. Tapos kapag Nawala na yun. mawala na yung fun, mawala na yung, di ba? Sana nakatulong yun kay No Name. I-feel mo lang, eventually, feeling ko, hanapin mo kung ano yung mga bagay that makes you you. Para unique ka. Quirky ka. Tapos set ka ng standards. Yes. Kasi bawal unique mediocre. Ka, just like everyone else is unique. Ikaw dun sa third, Sige. Libraries. So, baka Libra na Aris. Hello mga Directs and Santayani. Ano po ang pwede kong gawin sa bangkak grupo sa thesis? Lagot. Galit na agad ako. Kaya sa'yo ko pinabasa eh. Na kapag may ipapagawa about sa thesis, ang sagot lagi ay hindi ko alam gawin yan. Gets ko naman na malaki ang responsibilidad as the group leader. Group leader siya. Pero napansin ko, from chapter 1, ako lang ang gumagawa. Iniyakan ko pa ang RRL. While they were having their vacation and bebe time, I felt pity for myself at that time. Wala group leader and yung reason nila, hindi ko alam gawin yan. Ang ending, ako ang gagawa. Ayoko rin i-please sila to do their part as my groupmates kasi nahihiya rin ako sa kanila dahil provided nila yung laptop at print. As hampas lupa, kailangang maging grateful. Pero pagod na ako sa ganitong eksena and malapit na final thesis defense, but still, ako pa rin ang gagawa lahat. Currently doing chapter 4. Direct! Nagka-oras pa siya! Nagka-oras pa siya talaga naman. Magkabaliktad. Speaking of thesis, lagay natin to dito. Oo. Yung thesis mo, mag-isa ka lang? Mag-isa lang sa UP, mag-isa lang. Oo nga eh. Ang hirap ng thesis na madami kayo. Yes, ayoko din ng Anong thesis klaseng na thesis marami. yung marami? Anong Pero course marami, yun? apparently maraming course na madaming Anong course? Talaga? Nurse din ata. Group? Nurse? Ilang group? Kasi sabi ng nanay ko, Ilan sa group? yung thesis nila Nurse nanay ko. Pero 4 hindi ko or 5? Oh my God! Talaga? Business? Oh. Pag business daw, 4 to 5. Sa isang group thesis. Iko yung ganyan. Ang hirap ng group. Buti na ayoko yung din ng group yung group. sa atin. Hanggang dalawa lang. Oo. Hanggang dalawa lang. That's right. Hanggang thesis partners lang yun sa amin for short Sa film. film. Pero yung sa amin naman, kaya nagti-thesis partner kasi mahal yung film. Parang gumawa ng short film. Pwede rin yung sa amin yung mag-isa pa rin. Pero like, collaborative, kunyari sa theater arts, may isa na stage management yung thesis niya, yung isa sa production design, yung isa acting, tas isang play. Ganun lang yung nangyayari. Okay. But, individual thesis pa rin siya. Hindi, ayoko din talaga ng group thesis. Like, at least on my own pace ka, like kapag gumagawa, kapag ikaw lang mag-isa. So, mas mas nag-function ka mag-isa kaysa may partner. Sa thesis? Yes. Kasi common yung ganung problem. Ano gagawin niya pag gano'n? I think ang best option is lumapit siya sa professor niya. Nagsumbong. Sumbong Totoo talaga. Ay, totoo. Ganun ba? Okay. May
may ganun na parang if hindi mo kayang kausapin yung group or hindi sila nakikinig sa'yo, magsabi ka na sa, ang dami talagang ganyan, kahit sa mga Reddit. Di ba sa Reddit, uso yung magpo-post ng stories. Oo. Tapos madami mga nagpo-post na stories nila na ginagawa nila, dinidelete na lang nila yung name. Kasi ikaw lang gumawa, delete mo kung sila nag-provide ng laptop at printer. Ay, walang name. Ay, Oo, tanggalin mo na pwede lang nga yung name yun. kung ayaw nila. I think best option is lumapit talaga sa professor. So may kuha na tinanggal yung name. Meron na. Parang, okay, warsyakan na lang tayo on the day itself. Wala kayo. Galing. Paano yun pag defense? Di kung, ikaw gumawa mag-isa, ikaw lang magde-defend. Ang question ko, sino pumili ng groupmates niya? Yun, kasi sa atin, Minsan pro. ang lungkot naman nun. Dapat kasi So kapag hindi, ganyan, dapat yung mga hindi business, dapat ikaw yung pumipili ng ano mo. ano ba to, Russian roulette, ganyan? Tsaka ilang taon na ba siya? Kasi pag college thesis naman, hindi na, nangyayari ba yan? Sa Usually mga kasi 20 years old na siguro to, ganyan. Or 19. Totoo, nangyayari yun sa ibang school? Na ano? Napipili Kayo ba, ng prof? thesis partners ba kayo? Ay, hindi naman. Depende sa prof. Pero ang weird nung random yung pagpili. Baka gusto ng prof ng drama. Kasi kapag nasa defense na, nag-aaway-away na sila sa harap. Tapos yung prof. Ang hirap nun. Ang hirap niyon. Kawawa naman siya, gumagawa siya ng chapter 4. Habang nagbe-baby time yung iba, no? Diba? Barang te. Pabarang mo. Hindi ko naranasan yan eh. Individual kasi. Partner sila Partners ni kami. Leo. Nung dumating sila nung pelikula. Hindi nga totoo yun. Eh, tsaka kami, meron kaming lahat kaming mga part ng film, nung magde-defend kami ng thesis, tulungan kami. Sing clap-clap ng bongga. Oo, Tapos, support. nung na Murphy's Law kami, na hindi namin natapos yung thesis namin. Dapat second to present kami. Naging second to the last. Tinulungan Kaya may kayo. dala silang CPU nun. Pagpasok ko sa setup. Ano lang yung CPU? Pero may, CPU. di ba talaga kayo yan? Hindi, si ano yun? Si Marius. Charing, nakalimutan ko na. Julius. Hindi ako yun. Julius, totoo, malala ka. Kasi ang nangyari sa thesis namin, 98% na rendering, nag-crash. So, inulit namin. Basta 3 lipat kami ng editing sa 3 friends namin. Para kaming si Jesus, Mary, and Joseph. Sabsaban. Pa-render naman. Pa-render naman. Tapos nung isang beses, na-render na namin, nung namin, yung credits ganun-ganun. So yun, ako na muna yung nauna para aliw-aliwin yung mga... Kumain na ba kayo? Parang ka ba sa araw ko din? Habang nag-render. Pagdating nung wala na kaming pakialam, basta Basta tapos na. Basta tapos na. Actually, ganun nga ang thesis. Ang Kasi dami... ang fun dapat eh. Ang dami kasi, feeling ko common sa students na, syempre, dahil yun na yung final requirement, feeling ng mga estudyante, dapat sobrang stellar ko sa thesis na to. Pero ang advice din sa amin ng professor namin ay, tapusin mo. And then you have other, opportunities to write if gusto mo talaga, yun, graduate, masters, ganyan. Pero kasi usually yung mga students, kapag dahil sobrang gusto nila, sobrang stellar yung thesis nila, ang nangyayari, nagiging sobrang ambitious. Tapos hindi na nila na-execute. Malayo to sa problema. Sinasabi ko lang na pag-thesis, basta matapos mo. I disagree. O nga kasi may standards kayo. Mali ito eh. Baka ako lang yun. Sige, go direct. Sabihin mo, ano Hindi yung kasi pag stance mo? thesis yun, siya eh. Parang Parang yun it's yung your final. life's work. Oo, Yeah, totoo naman. Parang wag lang sana matapos lang. Kasi parang pag ganun yung mantra mo, parang again, lang. wala rin yung fun dun eh. Yeah. Nga parang, okay lang, basta tapusin na lang. Ay, iba Diba? kasi Parang- na. Siguro dyan din pumapasok yung pag gusto mo talaga yung inaaral mo. Oh. Parang pag gusto mo talaga yung inaaral mo, hindi siya nagiging requirement eh. Gusto mo talaga siyang gandahan, Totoo. galingan. So baka yung mga groupmates niya, hindi nila gusto yung inaaral nila, kaya hindi sila tumutulong. Ay, kailangan. So tanggalin na nga lang niya yung name. Tanggalin niya yung name. Tanggalin niya yung name. Kasi sumbong niya. Yes. Like, gulatan na lang tayo. Hindi, May ang pwede tulong ka niyang ba? gawin, punta sila sa panel, tapos doon niya ilaglag. Yes. So actually po, kaya po wala po yung name nila dyan, kasi ako lang po yung gumawa. May mga gumagawa niyan. Ganda nun! May mga gumagawa niyan. Oo. Or pwedeng gawin niya parang, nga ako yung gumawa, parang, ikaw gusto mong explain yung first part? Yes. Ay, oo nga pala, hindi mo nga pala ginawa yun. Ganda nun! Ang ganda ng Ang script. ganda. Ito na, ang ganda. Ang ganda nun.
Ganda. Usually din yung mga panel, yung professors, parang kapag isa yung laging sumasagot, I don't want you to answer, you answer. Yan mo sila mapahiya. Hindi, ang problema kasi doon. Damay ka. Damay ka, group yun eh. Ay. Then sabi niya, ginawa ko po ang lahat. Talaga pong kupal lang sila. Ganon. As in, ilaglag niya talaga. Ay, Totoo. nagigigil ako. At para sabihin natin sa kanya, umpisa pa lang yan. Pag nagtrabaho ka, mas maraming Mas maraming Oo. ganyan. Mas Exactly. maraming ganyan. At So- mas mahirap doon kasi usually yung mga ganyan na hindi nag-work, mas mataas sa'yo. Ay, shit, oo nga. Pasa load, di ba? Totoo. Hindi mo pwedeng gawin yung Power papatanggal mo yung tripper. pangalan niya. So, dahil hindi mo magagawa yun, pag nagtatrabaho ka na, gawin mo na ngayon. Oo. It could be your last chance. Patanggal mo yung pangalan ng boss mo. Kunwari, AD ka, no? Tapos yung director hindi siya yung nagdidirect talaga. Ikaw yung pinagdidirect. Lapit ka sa producer, hindi po siya yung nagdirect niyan. Ako na lang po yung ilagay niyo. Ganon. Kasabi mo si Tita Cory, Vidanes. Tita Cory, sabi ni Tita Cory, sino ka? Papatanggal ko lang, sino ka? Hindi mo na magagawa, gawin na niya ngayon. So, yun yung magsiset ng tone. Kasi totoo naman, baka masanay ka na pinupush over ka. Pero feeling ko mabait siya eh. Kaya Para nga, gawin kaya niya siya yung problema. chapter 4. Habang nagsisend ng letter sa inyo. Oo. Pero tapos na okay na yung Oo. tatlo. Napagod na ako eh. Pagod na siya. Para maka-edlip muna si Tonet. Like, tawagin, gising ka na lang namin pag andyan ng G22. Ano na lang yung Yay. final mo? Kung meron ka mabibigay na advice sa mga incoming college students. O nga kasi kakagraduate nga lang ng mga college students ngayon. Ang dami ding talaga nagtatanong ng college tips. Ang hirap kasi magbigay ng college tips. Oo nga. Kasi parang ang lawak ng experience. Lagi kong sinasabi, wala akong tips. Like, go into college nang wala kang alam para may thrill. Oo. Pero ang pinaka, ay, iba-iba tayo ng experience. Totoo yung importante na you have fun while doing it. Importante din na yung mga taong papaligid sa'yo ay good people. Yung hindi ka dadalhin sa kadiliman. Kasi sobrang easy ng ganun sa college. So, sorry, Minsan din hindi mo naman malalaman, oo. Oo. I have witnessed a lot of people na Nadala sa kadiliman. yes, mga bad influence. Sobrang importante na you surround yourself with people na nakaka-inspire. And then, surround yourself with G22 and... Hindi. Ewan, kung saan man kayo nagka-college, wag lang yung parang dinadaanan mo lang siya, na gusto mo na lang siyang matapos. Parang, I made that mistake kasi sobrang eager ako na matapos na yung college, gusto ko na magtrabaho, yung utak ko laging nakaset sa, ay, magkatrabaho na ako, after ito magkatrabaho na ako. Pero baka kakaganon mo, hindi mo na nasisavor yung moment na andyan ka sa college. Parang, Dahil minsan lang sila magiging college. minsan lang, at saka mas malala yung problema after mo mag-college. Hindi, pero ako like, iniyakan ko pa, pinagdasal ko pa sa Quiapo na makapasa ako ng UP. Tapos nasa UP na ako, sobrang yung utak ko naman, gusto ko na matapos. Yung nag-viral mo na photo, yung nakatulala ka sa jeep, college ba yun? Senior high yun. Senior high. yun. Papunta pa lang. Tas Papasok nung pa lang ginaya ako mo nun, yung mukha pauwi. Talk dirty to me. Talk dirty to me, tama. Talk dirty. Ano yun? Senior high pa Senior yun. high din yun. Dami nangyayari kay Yani ng senior high, no? Ang nag-viral ng UP ay yung oo na UP. Bobo na ako. Gumawa ako ng ganung video. Pero yun, like, kung asan ka man ngayon, parang i-enjoy mo. Huwag kang laging excited sa kung ano yung paparating. Exciting ang college, I say. May pasok ka ng mga situationships for the plot. Joke lang yun. Joke lang yun. Oo, wag puro aral, landi din. Landi din. Tamang balanse ba? Yes, tas inom ka din. Joke lang. Joke lang. Mas madalas naman yung puro lande, walang aral. Baka dapat sila yung sabihan na, Aral din. Hindi, aral din. Pasok din sa sa klase. Ang dami ko nakikilala na tamad pumasok ng klase. Shit, ako din pala. Pero like, pasok din. Basa-basa Kasi din ng lumalandi. readings. Ha? kasi lumalande. Hindi. Mga internet love mo, ganun. Uy, hindi ako internet love ng college. Ay, physical. Worse, di ba? Invite mo na sila sa nagbabalik na podcast. Yes, oo nga. I'll stream Yanni's Room. Nagalabas ako ng episode every Thursday, 9 p.m. And also, thank you, Direk. Alam ko na miss nila ako, hindi lang nila maamin. Ganyan lang kasi sila. Tough love.
Kaya super thankful ako, AWKP. Thank you. Kahit gusto niyo akong i-decanonize. Oo nga eh. Joke lang Kaya yun nga namin binalik kasi medyo parang nakita namin merong sign up ata. Sign up. Na hindi canonize ka. Merong petition. Change.org. Pero yun, thank you AWKP. Thank you guys. Sana nakatulong yun. Sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us sa Spotify and sa YouTube, ang Walang Kwentang channel. Kung meron kayong sariling college tips sa mga paparating, use the hashtag ang Walang Kwentang Podcast or AWKP sa IG at AWKP Stuffs, sa TikTok at ang Walang Kwentang Podcast. Tapos, meron din kaming ang Walang Kwentang Podcast after podcast chikahan. Ilan na yung members doon? 110K? Dami. Pero anonymous posting pa rin o hindi na? Anonymous posting pa rin. Kaya matatapang. Matatapang. Pero pwede mo makita yung name nun. Si Tonet, Pag alam admin niya. ka. Kaya kapag meron kayong binabash or may mga post kayo na parang anong nangyayari sa taong to, kilala agad. kayo ni Tonet. Markado kayo. Totoo yun. Minsan nagme-message ako sa kanila na parang, we'll decline this post because this is antagonizing. Wow! Antagonizing. Tsaka nag-explain siya. Sabi ko, dash, Yani. Admin Yani. Kung may gusto siraan. Kung sino yung naka-address. Si Ina, si Milo. Iba-iba pala. Diyos ko. Thank you guys. Thank you. Thank you, everyone! Makakain ko na rin. Love you, Yani daw nakalagay doon. Thank you. you. Okay, thanks guys.